Ang tekstong ito ay pag-aaral ng mga sulatin ni Rizal, primarya sa nobela niyang Noli Me Tangere. Babasahin ang iba't ibang sulatin ni Rizal na ang abot tanaw ay ang Noli bilang sentral na teksto ng kanyang obra. Gayon din babasahin ang Noli bilang sentral sa panitikang Filipino, ang batis mula kung saan lahat ng buhay ng mga sulating Filipino'y nanggagaling. Sino mang magsisimulang basahin ang Noli magigitla sa pinakaimportante nitong katangian na magpaparamdam agad sa mga unang pangungusap pa lamang ng nobela. Nakasulat ito sa wikang hindi alam ng mambabasang Filipino. Ang tinutukoy ko'y Espanyol. Sala-salabat ang mga tanong. Bakit sa Espanyol nagsulat si Rizal? Bakit natin kailangang basahin ng isang akdang mistulang hindi naman isinulat para sa atin? Magkatumbas ba ang salin at orihinal? Naglalaro ang pagsusuring ito sa tatlong wika. Espanyol, ang wika ng dating Panginoon, ang wika ng orihinal ni Rizal. Ingles, ang wika ng kasalukuyang Panginoon, ang wika ng salin ni Derbyshire. At Filipino, ang wika ng nais nating mamanginoon, ang wika ng salin ni Almario. May kaunting hawig ang pag-aaral ng wika at ang pagbabasa ng nobela. Sa pagbabasa ng nobela, kailangan mo ring matutunan ang kakaibang wika ng autor. Maaari mong mabigkas ang tunog ng kanyang mga pangungusap. Maria, Elias, Maritin. At unti-unti mahihinuha mo ang tinutukoy niya. Iyon ang ibig sabihin ng Maria. Iyon naman ang ibig sabihin ng Elias. Kaya nga kumbensyon sa mga nobelang magsimula sa isang pagtitipon. Kailangang suungin agad ng mambabasa ang mundo ng autor. Ito ang mga noun, ito ang mga verb, saka na ang mga sekundaryang tauhan. Gaano man sila kaimportante. Saka na ang mga adjective, saka na ang mga adverb. Nababasa lang natin ang Noli bilang salin. Malayo ito. Ang binabasa natin nabasa na para sa atin, na interpreta na ng tagasalin. Ang Noli natin alingaw-ngaw, kopya, second hand, o para mas positibo ang termino, pre-love. Para idiin ang estado ng Noli na susuriin dito bilang pre-love, ang gagamiting primaryang bersyon ay ang kay Derbyshire. Pera-peraso lang kasi ang aking Espanyol. Wala naman akong prehuwisyo laban sa ibang salin. Ang bersyon ni Derbyshire kasi, di tulad ng iba, ay libreng mababasa sa internet sa Project Gutenberg. Naengkwentro natin ang Noli bilang isang imposisyon. Kailangan natin itong basahin noong senior high man o kolehiyo. Kumbaga, hindi natin piniling pag-aralan ang wikang Rizal, ang wikang Noli, bilang hobby o proyekto para paunlarin ang sarili. Nagising na lang tayo isang araw na nasa ibang bansa na tayo. At kung hindi tayo matututo ng kakarampot man lang na Rizal Noli, mamamatay tayo sa gutom. Agad-agad may antagonistikong relasyon tayo sa nobela at sa autor nito. Kunwari, kapanapanabik na nobela ang Noli. Kunwari, unput-downable ito. Kunwari, dahil pa rin sa kalikasan ng engkwentro natin sa libro, hindi pa rin natin maiiwasang magkaroon ng hinanakit at sama ng loob tungkol dito, laban dito. Sa isang banda, biyaya ring nakakabagot ang Noli. Wala tayong panghihinayangan. Hindi natin masasabi, sayang, kung hindi lang ako pinilit basahin ang Noli, nag-enjoy sana ako. Walang sarap na nawala sa atin. Walang kaligayahang ipinagkait sa atin ng pagiging importante ni Rizal. Siyempre pa, hindi ko ikakailang may mga weirdo, palaisip, na binasa ang Noli noong grade 10 o di kaya grade 6 pa lang. At mayroon ding mga scholar na piniling ang mga sulatin ni Rizal ang maging focus ng isa o dalawang papel o ng buo nilang karera. May pagkakaiba ba kung ang pambansang bayani sana natin ay si Joyce Bernal? Kung ang sapilitang pinag-aaralan natin ay Miss Granny o di kaya'y Kimidora o di kaya'y Kailangan Ko'y Ikaw, kahit papaano mas maikli, mas madaling makonsumo, komunal ang pagkonsumo. Samantala, ang Noli sa salin ni Derbyshire ay 150,000 na salita. Nasa mga 600 na pahina kung ika-copy-paste natin ang libreng edisyon mula sa
Project Gutenberg. Paano naman kaya kung Eraserheads ang pambansang bayani ng Pilipinas? Isang buong semestre ang ilalaan natin sa pagbubusisi ng buong discography nila, mula Punk Sapa hanggang Bogchi. May isang espesyal na araw para lang sa Spolarium. Pero hindi naman lumaban sa isang mapang-aping rehimen si Joyce Bernal. Hindi naman binaril at wag naman sanang barilin ang Eraserhead sa luneta. Si Rizal daw ay nagsakripisyo. Si Rizal daw ay banal. Magpasalamat tayong lahat kay Rizal. Hindi lang hibo ng sagrado mayroon ng Noli, mayroon si Rizal. Pag binasa natin ang buhay ni Rizal, malilito tayo. Paanong ang pagsusulat ng isang libro, ng isang nobela, ang magpapahamak at maglalagay sa panganib ng buhay ng isang tao? Mayroon palang ganoong klaseng teksto. Pero sa bagay, sa Pilipinas, sa kasalukuyan, minsan, isang tweet na lang katumbas ng buhay ng isang Pilipino. Minsan nga, tumambay ka lang sa kanto, babarilin ka na. Itong sagradong katangian ng Noli, maihahabi natin sa pagiging salin nito at sa pagiging imposisyon nito. Ang Noli pwedeng ituring na sekular na Biblia. Si Rizal ang Kristong Tagalog, o baka naman pwede ring Tagalupang Yahweh. May mga espesyal na araw para kay Rizal. Walang pasok sa araw ng kapanganakan at kamatayan niya. Ang sagradong teksto nga'y ang Noli, na tulad ng Biblia ay salin nga lang ang pwede nating mabasa. May mga pari din itong sekular na relihiyon, ang mga guro at scholar na nag-iingat sa mga sagradong teksto at gumagambay sa tamang interpretasyon nito. Ang tatlong katangiang ito ang abot-tanaw o horizon ng ating pag-aaral. Salin ang ating binabasa, hindi ang orihinal. Imposisyon ng ating pagbabasa, hindi natin piniling basahin ang Noli. Higit sa lahat, hindi sagrado ang Noli. Hindi ito dapat basahin para sa inspirasyon o bilang gabay sa buhay. Paano nga namang gagamiting gabay sa buhay ang isang aktang pang-uuyam ang pangunahing uri ng pagpapatawa? Sa kanyang sanaysay na humor and craftsmanship in the opening chapters of the Noli, pinuri ni Miguel Bernad ang sardonic humor ni Rizal. Una niyang sinalunggahitan ang hirit ni Rizal na nagkukumpara sa Pilipinas at sa bahay ni Kapitan Tiago. His house, like his country, shut its doors against nothing except commerce and all new or bold ideas. Binanggit pa nga ni Bernad ang isa pang patawan ni Rizal, na ani ay para bang kasalukuyang Pilipinas ang inilalarawan. We do not believe that its owner has had it torn down, for such labors are generally entrusted to God or nature, which powers hold the contracts also for many of the projects of our government. Narito naman ang paglalarawan sa isinalin ni Derbyshire na Binondo River, pero isinalin ni Almario bilang Wawa ng Binondo. Like all the streams in Manila, plays the varied roles of bath, sewer, laundry, fishery, means of transportation and communication, and even drinking water if the Chinese water carrier finds it convenient. May hibo ba rito ng rasismo? Ayon kay Bernad, may gamit ang pang-uuyam ni Rizal. Ito raw ang paraan para makapagsingit ng maikli at matalas na komento si Rizal sa sitwasyong panlipunan sa Pilipinas. Ginagamit din niya ang pagpapatawa para tasahin o husgahan ang mga tauhang kanyang inilalarawan. Nagawa ito ni Rizal halimbawa sa paglalarawan sa mga dekorasyon, puon at painting sa sala ni Kapitan Tiago. Maaari kaya na nagpapatawa lang minsan si Rizal para magpatawa? Para kay Bernad, hindi naman kailangan talagang tauhan si Doña Victorina. Hindi naman ito kailangan sa banghay ng Noli o sa El Filibusterismo. Pero kay Bernad, mababawasan ng husay ang mga nobela kung wala ito. Sa kanyang diskusyon ng isa sa mga eksenang nagpaparamdam sa atin ng kalayuan ng Noli bilang salin at bilang dokumento ng kasaysayan, ipinaliwanag ni Bernad ang ibig sabihin ng ekspresyong Espanyol na ginamit ni Laruja para ilarawan si Kapitan Tiago. Ang ibig sabihin nito ay hindi gaanong katalinuhan si Kapitan Tiago sa estima ni Laruja. Napunta ito sa debate. Sino ang tunay na nag-imbento ng pulbura? Di umano'y isa itong
Franciscano noong ika-14th siglo. Narito ang punchline ni Rizal. And did you say, Padre Sibilia, that it was in the 14th century? Asked Doña Victorina with great interest. Was that before or after Christ? Maririnig ang badabump ng cymbals. Isang pangungusap pa at matatapos ang gabalata. Ang pang-uuyam ni Rizal ay matutunghayan din sa kanyang mga mas maikling teksto. Narito halimbawa ang sa pamamagitan ng telepono. Satirika itong nagpapakita ng kahambugan ng mga fraile sa pamamagitan ng eksaherasyon ng kanilang pagmamalaki sa kanilang pananampalataya. Kayang tawirin ng kanilang pagkabanal ang lampas 10,000 kilometro. Maririnig 10 ng kanilang pasasalamat tuwing sila'y tumatanggap ng mga limos na bigas at tunsoy na ipinagkaloob ng mga mamamayang habag sa kanila sapagkat walang tigil ang kanilang pangingilin at pag-aayuno. Gayon na lamang kainam ang telepono na pati ang katahimikang naghahari sa mga silid-aklatan at ang langut-ngot ng pagngalot ng mga fraile ay maririnig at sa pamamagitan ng mga ito'y tiyakang mapag-aalaman na kahit na ang pinakamatakaw sa mga fraile ay hindi kumakain ng higit pa sa 5 subo sa buong maghapon. Maaring sabihin na ang laging target ng pang-uuyam ni Rizal ay ang mga nasa kapangyarihan. Nasa mataas na posisyon kahit papaano si Kapitan Tiago, kaya para kay Rizal, lehitimong target ang kanyang panlasa sa dekorasyon at sining. Nasa kapangyarihan din, syempre, ang mga fraile, kaya pwede silang tirahin. Tingnan natin ang pangitain ni Fraile Rodriguez, kung saan, dahil hindi na matiis ang pangungutya sa kanya nina Saint Ignatius at Saint Francis, pati na rin nina Zarathustra at Pilosopong Tasio, dinalaw ni Augustine ang Agustinong si Rodriguez, na siya namang naglalabas ng mga nakakahiyang tekstong ginagamit ng mga kasama para pagtawanan ang sando. Naglista si Augustine ng mga pwedeng iparusa kay Fraile Rodriguez at sa dulo ito ang kanyang desisyon. Ang parusa ni Fraile Rodriguez ay ang pagpapatuloy ng ginagawa nitong katangahan. Siya nawa ang itinugon ni Fraile Rodriguez. Pagkawika nito'y nawala ang pangitain. Ang liwanag na nagbubuhat sa kingke ay naging dilaw ulit. Napawi ang mahinhing bango. At nang sumunod na araw, ay nag-iba yung sigla si Fraile Rodriguez sa pagsulat ng lalo pang malalaking kahangalan. Ang pagpapatawa sa amin, siya nawa, ni Rizal, ay may alingaw-ngaw sa sumikat noong 90s na segment sa Bubblegum, ang dating doon, na may alien, raise the roof, na patutsada laban sa mga reliyosong palabas, tulad ng ang dating daan. Ang ikatlong piyesang ating titingnan ay kilala sa maraming pamagat, sapagkat naiwang hindi tapos ang manuskrito, hindi tulad ng huling dalawa na nalathala. Kaya tinatawag itong The Friars and the Filipinos, at The Divine Wrath, at The Lord Gazes of the Philippine Islands. Sa kwento ni Rizal, bumaba si Jesus sa lupa kasama si San Pedro. Hindi maganda ang kinahantungan. Nahuli si Jesus ng mga gwardiya sibil at inaresto at inabandona siya ni Pedro. Iba ang inaatake dito. Hindi naman makapangyarihan si San Pedro sa binabaan nilang Pilipinas na kolonya ng Espanya. Ang pinagtatawanan dito ay ang kahinaang loob, ang karuwagan ni San Pedro. Si San Pedro, nang makita niyang sumama ang lakad ng mga bagay-bagay, ay nagsamantala sa kaguluhan at nagsimulang lumayo ng unti-unti. At nang marinig niyang pangalan ng pilibustero ang kanyang guro, si Jesus, ay nahulog na muli sa masama niyang kaugalian, lumabas sa kwartel at tumakas ng buong bilis. Sa kasamaang palad, noon ay katanghaliang tapat at wala ni isa mang tandang tumilaok. Samantalang kumikal ang sitwasyong ito ni San Pedro, mayroon tayong simpatya para sa kanya kahit papaano. Nakulong na nga siya at baka madahas kung tutulungan niya si Jesus. Itong pag-aalaga sa sariling kapakanan ay binigyang diin na ni Caroline Howe sa libro niyang On the Subject of the Nation sa pagsusuri niya kay Kapitan Tiago. Kumpara kay San Pedro, hindi eksena ng katatawanan ang naging usapan ni na Kapitan Tiago at Maria Clara.
Pinagbabantaan ang katawan ni Kapitan Tiago, kaya pinipilit niya si Maria Clara na iabandona na ang pagmamahal nito kay Crisostomo Ibarra. Maaari nating sabihin pareho lang ang silbi ng patawa at drama kay Rizal. Pareho lang ang mga itong instrumento para kritikahin ang lipunang Filipino sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Pero hindi nga ba't si Rizal din ang gumuhit ayon sa biographer na si Austin Coates ng isang binatang umaakyat ng ligaw na nautot ng sobrang lakas at napatalsik ang pusa at natakot ang manok ng pamilya ng kanyang dinadalaw? Maaari nating tingnan ang tendensiya ni Rizal na magpatawa ng paatake sa paglalarawan sa kanya ni Zeo Salazar bilang heroe. Sa pagpapaliwanag ni Michael Chua, ibig sabihin nito'y hinubog ang sensibilidad at kamalayan ni Rizal ng kanluran. Hiwalay siya sa mga tao, sa bayan. Kung iisipin nating tinitingnan ni Rizal ang sarili bilang hiwalay sa iba, na may hiyerarkiya sa pagitan niya at ng mga ordinaryo o normal na tao, nagkakaroon ng saysay ang kanyang pinipiling target ng pagpapatawa. Katawa-tawa sa kanya ang mga fraile, katawa-tawa sa kanya ang mga katulad ni Kapitan Tiago, na tatawagin natin ngayon bilang social climber. Katawa-tawa sa kanya ang mga pamahiin, ang mga madumi. Kung ang turing ni Rizal sa sarili ay mulat o malay sa katotohanan, katawa-tawa nga naman para sa kanya ang mga naloloko pa rin. Kung kaya nga halimbawa, sa tinatawag na ikatlong nobela niya, ang Etikang Tagalog, isinalin ni Nilo Ocampo, tuloy pa rin ang panunodyo ni Rizal sa mga fraile at sa mga nalilinlang nito. Sa paglalarawan niya kay Padre Agaton, ang target ay hindi ang fraile, kundi ang mga nagkukumahog para dito, ang mga tumuturing dito bilang espesyal. Si Padre Agaton ang nagpapataas sa mga piyesta at pagtitipon sa mga binyag at kasal. Sabi ni Rizal, isa ng karangalan na makabati sa kanya o makapagmano at maski tadyak na natanggap ng sakristang mayor ay naturingang handog ng nobilidad. Sa pagtingin kay Rizal bilang heroe, naiuugnay natin ang nasipin na kaninang hirit hinggil sa pagligo sa wawa ng Binondo at ang iba pang patawa ni Rizal na tungkol sa mas mababang uri at ang kanyang pagkaheroe. Maraming beses nabanggit ang buyo sa Noli at sapat na ang isang sipi para mailarawan ang relasyon ng pangdidiri at katawanan sa pananaw sa mundo ni Rizal. Sa kabanatang The Dinner, narito ang di umanay opinyon ng isang ina, magulang ng isa sa mga batang magiging mag-aaral ng ipinapatayong eskwelahan ni Crisostomo Ibarra. "Yeah!" exclaimed a countrywoman to an old man who was smashing buyo in his kalikot. "In spite of the fact that my husband is opposed to it, my Andoy shall be a priest. It's true that we're poor, but we'll work and if necessary, we'll beg alms. There are not lacking those who will give money so that the poor may take holy orders. Does not Brother Mateo, a man who does not lie, say that Pope Sextus was a herder of carabaos in Batangas? Well then, look at my Andoy. See if he hasn't already the face of a Saint Vincent." The good mother watered at the mouth to see her son take hold of a fork with both hands. Mahusay na ikumpara ang talata ni Rizal sa karanasan ng historiador na si Ambet Ocampo. Sa sanaysay ni Ocampo, nasusulyapan natin na higit pa sa panlasa ang usapin ng buyo. "I realized that I was too urbanized as I watched the old lady prepare her buyo. She started to mix apog, mascada, and bunga. Then with a funny-looking pair of scissors, with a equally funny-sounding name of kalukati, she started to cut the ikmo leaf where she wrapped the prepared mixture, forming a small triangle called the hitso. I was an interpreter for a visiting ethnomusicologist, and she offered him some. He declined, probably because he saw that her teeth were so discolored." Sa parehong sanaysay, ibinahagi ni Ocampo na imbis na mula sa hashish, ipinaalam ni Rizal sa isang liham sa kaibigan niyang antropolohistang si Mayer
na ang mga pre-Hispanicong Filipino'y nagpapakasarap sa arak at buyo. Dito na ang lugar para sabihing hindi ko sinasabing masamang tao si Rizal o ang scholar na kasama ni Ocampo o si Ocampo mismo. Ang maikling meditasyon na ito tungkol sa pang-uuyam at pagkaheroe ni Rizal ay bahagi ng mas malawak na proyekto, ang paglalarawan sa politika ni Rizal. Sa totoo, may kontraryong pagbabasa sa sinipi kong paglalarawan. Ang pagbasang ito ay ayon kay Dr. Chuck Berry Pascual. Sa punto de vistang ito, ang pinapakita ni Rizal ay ang talino ng mga ordinaryong tao na baluktutin ang reliyon na instrumentong kolonyal. Si Papa Sextus ay dating nag-aalaga ng kalabaw sa Batangas. Ang anak na tinutukoy ay kamukha ni San Vicente. Sa pagbasang ito, ang patawa ni Rizal ay laban sa mga nasa taas. Binabalahura ng mga tao ang di umano'y sagrado. Ang ganitong uri ng interpretasyon ay nakabase sa post-structuralistang teorya na, sa kaso ng pag-aaral kay Rizal, ang pangunahing muhon ay ang mga katulad ni Vicente Rafael. Sa kanyang pagbasa sa Kabanata 31, The Sermon, sa kanyang Contracting Colonialism, kinapit ni Rafael ang peskaron, salita ni Rizal, para gawing lunsaran ng kanyang konsepto ng pangingisda ng kahulugan. Kay Rafael, may katangi-tanging estratehiya ang mga Tagalog ng pagtanggal sa konteksto ng representasyon ng kolonyal na autoridad. Ang sopistikado at mapaglarong paraan ng interpretasyon na ito'y sinalungat ni Rafael sa ang dating ay mas orthodox o di kaya'y commonsensical na pagbabasa. Rizal's point was that both the Spanish priests and the native converts had made a travesty of the Catholic faith after more than 3 centuries of colonial rule. Resentful of clerical authority and influenced by Enlightenment ideals, the native writer identified with a politically expectant bourgeoisie and sought to parody the more blatantly inept manifestations of a priest-ridden society. Bilang kompromiso, sabihin na lang nating bagaman may simpatya si Rizal sa mga mas mababang uri, ang simpatyang ito ay mula sa punto de vista ng mataas na uri. Siyempre pa, hindi naman maiigpawan ni Rizal ang kanyang posisyon sa lipunan. Sa kanyang kanluraning oryentasyon, hindi na nakapagtataka na ang primaryang solusyon ni Rizal sa mga problema ng lipunan ay edukasyon. Si Rizal na rin mismo ang sumupalpal kay Rizal sa katauhan ni Piloso Potasio na binalaan si Ibarra tungkol sa proyekto nitong pagpapatayo ng eskwelahan. Pag kinikritika natin ang edukasyon at ang limitasyon ng edukasyon bilang solusyon sa mga problema ng lipunan, hindi ibig sabihin na ayaw na nating magtayo ng eskwelahan o di kaya'y inirerekomenda nating wag na lang mag-aral ang mga mag-aaral. Ang pagkilala sa mga kakulangan ng isang bagay ay anyaya para gawing mas mainam, mas epesyente ang bagay na iyon. Tunghayan natin dito kung gayon ang dalawang proposisyon ni Rizal sa kanyang The Philippines a Century Hence. Dalawang reformang sabi niya ay makakasalba sa Espanya para mapanatili nitong kolonya ang Pilipinas. Una, representasyon sa Kortes at pangalawa, kalayaan ng pamamahayag. Sentido komon ang dating ng representasyon sa atin, pero akma pa rin kahit papaano'y balikan ang silbi nito. Ayon kay Bernard, may mga bayan daw na bagay sa demokrasya, pero may mga bayan tulad ng Espanya na nangangailangan ng hari para sa kanilang kaluluwa. Ano nga ba ang demokrasya? Mula ito sa kratos na pamumuno at demos na ang ibig sabihin ay mga tao o ang tinutukoy kong bayan. Maiugnay natin ito sa terminong republika. Bagaman hindi totoo, maaari nating isipin ang re bilang rex, as in Tyrannosaurus rex, o bilang rey, hari sa Espanyol. At syempre, ang publika ay publiko. Kung gayon, sa isang republika, ang nagahari ay ang publiko. Samantala, sa isang demokrasya, ang namumuno ay ang bayan. Bakit nga ba kailangan ang publiko ang maging hari, ang bayan ang namumuno? Absurdong tanong dapat ito.
Pero sa kasalukuyang estado ng Pilipinas, tila ba handa ang marami, ang mayorya, na isuko ang pamumuno sa isang hari, sa isang Tyrannosaurus Rex. Maaalala natin ang naging mahirap na campaign jingle ni Manny Villar noong eleksyon 2009-2010. Alusyon kaya sa Noli ang tanong sa kanta, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Bakit mahalaga na nakaligo na sa dagat ng basura ang iboboto o ihahalal na presidente? Kasi paano nga naman sosolusyonan ng isang hindi pa nakaligo sa dagat ng basura ang mga problema ng mga naliligo sa dagat ng basura? Bago ang COVID-19, ang mainam na ilustrasyon ng puntong ito ay ang pagsakay sa MRT. Paano nga naman sosolusyonan ng mga hindi sumasakay sa MRT ang problema ng mga ordinaryong Filipino, ng publiko, ng bayan sa MRT? Ngayong COVID-19, pwede nating itanong, anong uri ng leader ang makakatulong sa atin sa pagharap sa pandemya? Iyong nagtatago sa kanilang mansyon, yung napakaraming kasambahay na kanilang inilalagay sa panganib na maaari nilang mautusan para lumabas at mamili para sa kanila? Yung mga mahaba ang PC ba? Yung mga mayaman? Sila ang paniniwalaan natin pag nagsabi silang, kaya natin to, magtiis kayo, mga PI kayo. Maaari nating sagutin kung gayon ang hirit ni Rizal sa simula ng Noli. Hindi lang bagong ideya ang kailangan ng Pilipinas, ideya mula sa labas, kundi ideya mula sa ibaba. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng representasyon noon sa Pilipinas ni Rizal at ngayon sa Pilipinas natin. Ang mga kinatawan natin ang dapat ay kikilos ayon sa ating pangangailangan at paniniwala. Bakit hindi ito nangyayari? Isang mito sa kapitalismo ang vote with your dollars. Bumoto gamit ang inyong mga dolyar. Halimbawa, nangako ang Jollibee ng langhap sarap. Pagkatapos kumain ka ng Jollibee at hindi langhap sarap. Ang gagawin mo, sa susunod na matakam ka, hindi ka nakakain sa Jollibee. Dalawa lang ang mangyayari. Magpupursige ang Jollibee para tuparin ang pangako ng langhap sarap o di kaya'y wala nang kakain sa kanila at magsasara ang kanilang negosyo. Natatakam tuloy ako sa Chicken Joy. Ito ay mito dahil madalang mangyari. Ano man ang reklamo natin tungkol sa MRT, wala naman tayong pwedeng ipalit dito. Sa kaso ng representasyon, vote with your votes. O di kaya'y bumoto gamit ang inyong mga boto ang dapat na nangyayari. Sabihin na natin walang dayaan. Sabihin na natin walang bilihan ng boto. May kakulangan pa rin ng sistemang ito. Isipin natin ang mga tinatawag nilang nuisance candidates. Halimbawa si Arcangel Lucifer. Di umano, wala siya sa tamang pag-iisip. Pero hindi mo kailangang maging wala sa tamang pag-iisip para madeklarang nuisance candidate. Kapag ang isang tao ay hindi kayang independenteng mangampanya sa pambansang level, kung ano man ang ibig sabihin nun, maaari na siyang ideklarang nuisance candidate. Maraming kailangan dito, primarya ang pera. Kahit naman payagan kang tumakbo, kung hindi ka mayaman, paano ka makakapagpatalastas sa telebisyon at radyo? Sa simula pa lang, ang mga maaaring tunay na kumatawan sa atin, yung mga mahirap tulad natin, hindi na natin maaaring maging kinatawan. Wala silang material na kakayahan para kumandidato at mangampanya man lang. Ito rin ang kaso ng malayang pamamahayag. Magandang ideya sana. Kung walang pamumuwersa ayon sa lohika nito, laging magwawagi ang katotohanan. Walang krimen ng pag-iisip, ika nga. Ang kalaban ng katotohanan ay hindi kasinungalingan. Laging lupaypay ang kasinungalingan pag kinalaban nito ang katotohanan. Ang tunay na kalaban ng katotohanan ay censorship, ang panunupil at pamumuwersa. Sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, may monopolyo ang simbahang Katolika sa pamamahayag. Ayon kay Coates, nagkaroon nga ng problema si Rizal tungkol sa paglalathala ng Noli. Wala namang magbabasa nito sa Europa kung saan ito maaaring malathala. Samantala, siguradong lagot siya at nalagot na nga kung ilalathala ito sa Pilipinas. Nauwi tuloy sa tatawagin natin ngayong self-publishing. Ito ang nakakatawa sa sitwasyon. Sa ilalim ng tinatawag ni Coates
na Philocratia, hindi pahihintulutan ng simbahang Katolika na maglathala ng sulating umuusig o sa tingin nila ay umuusig sa kanilang relihiyon. Samantala, kung ikaw ay liberal na naniniwala sa kalayaan ng pamamahayag, kahit alam mo o naniniwala ka na puros kalokohan lang ang relihiyon, Katolisismo man o hindi mo ipagbabawal ang paglalathala nila ng mga banal na libro, polyeto, sanaysay. Gayon din, hindi mo pwedeng ipagbawal ang paglalathala ng mga sulatin na ang advocacy ay pagbabawal sa kalayaan ng pamamahayag. May limitasyon din ito. Kahit walang pamimilit, nalalamangan ng mga mas mayaman at mas makapangyarihan ng mga maliit. Kunwari, mayroon kang website kung saan mo inilalahad ang katotohanan tungkol sa ABS-CBN at Rappler.com. Kunwari lang, dahil mas malawak ang kanilang network at mas mabenta ang kanilang brand, may bentahi pa rin ang ABS at Rappler at pwede nilang ilibing ang iyong tinig. Alam natin na hindi ito ang kaso ngayon sa Pilipinas. Sa totoo, baka nga mas maituturing na pinakamatinding kaaway ng kalayaan ng pamamahayag ang gobyerno. Ito ang primaryang may kapangyarihan para manupil, ang may kapangyarihan ng censorship. Mga PI kayo, patayin ko kayo. Akmang-akma na ang mga akdang tulad ng kay Rizal, ng gagagad, ng iinis, ng aasar, ang mga ganitong pang-uuyam ay ligtas lamang mailathala sa ilalim ng isang liberal na rehimen kung saan ang publiko ang naghahari, ang bayan ang namamanginoon. Dalawa ang sinabi ni Bernard na silbi ng mga pagpapatawa ni Rizal. Una, para hindi ito maging absurdo sa pagkaromantiko tulad ng Ninay. At pangalawa, para hindi ito maging walang patawad na horror. Ang Noli Me Tangere ay pagsasakatawan ng mga liberal na halagahan, pinakamatingkad sa paggamit nito ng pang-uuyam. At kasabay nito, interbensyon sa lipunang horror. Teksto itong kumadrona sa uri ng orden kung saan maaari itong mamulaklak.